Naghanap ka ng pinakamahusay na VPN review. Ganon din ako. Tapos sinuri ko kung sino ang may-ari ng mga review site na yon. Isang kumpanya, ang Cape Technologies, ang nagmamay-ari ng ExpressVPN, CyberGhost, at Private Internet Access. Nagmamay-ari din ito ng VPN Mentor, WizCase, at Safety Detectives. Binili sa halagang 149,100,000 noong Marso 2021. Ang nagbenta at ang humusga. Iisang bulsa. Hindi lang Cape ang ganyan. Ngayon, ang parte kung saan ako mismo ay mapapahiya. May mga affiliate links sa ibaba. Kung gagamitin mo ang mga ito, mababayaran ako. Sinasabi ko ito sa ikalawang 30 segundo, hindi sa ikawalong minuto, dahil ang tanong hindi kung tumatanggap ng pera ang reviewer. Halos lahat tayo ay ganoon. Ang tanong ay kung sasabihin nila sa iyo at kung ang kumpanyang nagbabayad sa kanila ang may-ari ng scoreboard. Ang akin, hindi. Kaya ito ang makukuha mo sa susunod na 8 minuto. Una, ang dalawang numerong tunay na nagpapaiba sa NordVPN at ProtonVPN, hindi ang mga marketing na numero. Pangalawa, isang tunay na kahinaan ng bawat isa, ang uri na iniiwan ng mga sponsored review. Pangatlo, isang 30 segundong pagsusuri na magsasabi sa iyo kung ang presyo sa iyong screen ay tunay na presyo. At isa pa. Isa sa dalawang ito may legal problem sa 2026. Walang nagko-cover nito. Sandaling paalala bago tayo magsimula. Ang VPN ay privacy tool. Pinoprotektahan nito ang data mo. Hindi ito paraan para lusutan ang batas sa lugar mo. Gamitin mo ito para sa unang bagay. Ngayon, ang dalawang pangalan. Ibibigay ko na sa iyo ang verdict sa halip na hintayin mo ng 8 minuto. NordVPN, ang gusto mo kung ang kailangan ay bilis at access. Mas mabilis, mas consistent mag-unblock ng streaming at may extra tools pa. Malware blocking, password manager, dark web monitoring. Nasa Panama ito at RAM-only servers ang gamit kaya walang hard drive na makukuha. ProtonVPN naman ang gusto mo kung privacy mismo ang usapan. Fully open source ang apps nito kaya kahit sino makakabasa ng code. Swiss ito at ito lang may tunay na free tier. Unlimited data, servers sa 5 bansa, walang ads, walang credit card. Kaya ganito ang hati. Pinoprotektahan ng Nord ang access mo. Pinoprotektahan ng Proton ang identity mo. Maliban dito, at dito nagiging kawili-wili ang lahat, ang dahilan kung bakit pinipili ng karamihan ng Proton ay ang eksaktong bagay na ngayon ay pinag-uusapan. Ang Swiss address na yon. Dahan-dahan na itong iniiwan ng Proton. Babalikan ko yon, pero kailangan mo munang malaman ang mga numero ng audit. At sa mga audit, doon karaniwang nagiging tamad ang karamihan sa mga paghahambing na ito. Lahat ng VPN ay nagsasabing walang logs. Libre lang naman sabihin yon. Ang nagastos na talaga ay ang pagpapapasok ng malaking accounting firm sa iyong mga server room. NordVPN ay nakagawa na nito ng 6 na beses. PricewaterhouseCoopers noong 2018 at 2020. Deloitte noong 2022, 2023, 2024 at muli sa katapusan ng 2025 sa ilalim ng pamantayang tinatawag na IC. Ang huli ay tumagal mula Nobyembre 10 hanggang Disyembre 12. Na-interview ng mga auditor ang staff, sinuri ang mga server configuration, at sinuri ang proseso ng deployment. ProtonVPN naman ay nakagawa nito ng 50 taon zapored sa pamamagitan ng isang firmang tinatawag na Securitum, kasama ang SOC2 Type 2 attestation noong Hulyo 2025. Sabi ng kanilang pinakabagong ulat, walang nakolektang browsing activity, DNS queries, or connection metadata na makakakilala sa user sa infrastruktura na kanilang sinuri. Ngayon, may breach nga si Nord. 2018, isang server sa Finland. May remote management tool na nakalantad sa isang data center. Ito ang mahalagang parte. Wala namang manakaw dahil walang logs doon. Ang tugon ni Nord ay ilipat ang buong network sa RAM-only servers at nagbukas ng bug bounty. Nakapin ang mga links sa ibaba, by the way. Huwag muna mag-click. Ang price check sa dulo ang talagang makakatipid sa inyo. 2 numero. Speed muna. Parehong baseline connection. NordVPN, bumaba ng 10.68%. ProtonVPN, bumaba ng 17.56%. Mas mabilis si Nord at ang pagkakaibang iyon ang tunay na ibig sabihin ng blazing fast. Pangalawang numero, presyo. Ang 2-year plan ni Proton ay $2.99 bawat buwan, 71.76 sa unahan. 70% off sa $9.99 iyon. Ang 2-year plan ni NordVPN ay $3.49 bawat buwan plus 3 months free. Nagbabayad ka ng 24 months, makukuha mo 27. Isang babala. Parehong presyo ay nagbabago. Nag 75% off sale ang Proton kanina ngayong taon sa $249. Wala na yon. Ang nasa screen ngayon ay yung na-verify ko noong araw ng recording. Kaya nga may check sa dulo.
May mas malaking tanong sa likod nito. Noong Mayo, tinawag ng European Parliament ang VPNs na loophole na dapat isara. Noong Enero, bumoto ang House of Lords 207 sa 159 para ipagbawal ang VPN sa mga menor de edad. Baka hindi na tumagal ang window na to. Kaya bumalik ako sa Proton. Switzerland ang buong pitch ng Proton. Swiss law, Swiss service, Swiss privacy. Kaya pinipili ito ng mga tao. May panukalang pagbabago sa isang Swiss ordinance. Ang VUPF. Pwedeng magkabisa ngayong taon. Kapag naipasa, VPN na may 5,000 users pataas ay kailangang mag-log ng IP at itago ng 6 na buwan. Kakailanganin din ng ID o phone number sa sign-up. Wala ng anonymous accounts. Tinawag ito ng Proton na mas mahigpit pa sa US at EU. At kumilos ang Proton. Kinumpirma nilang inililipat na nila ang karamihan ng kanilang pisikal na infrastruktura mula sa Switzerland. Ang kanilang AI product ay pumunta muna sa Germany. Ang kanilang gusali sa Norway. 100 milyong prangko. 2 bagay diretsyo. Hindi pa naipapasa ang batas. Draft pa lang iyon. At ang isang kumpanyang inililipat na ang mga server bago pa man maisabatas ay ipinapakita sa iyo ang eksaktong instinct na gusto mo mula sa isang privacy company. Hindi ito iskandalo. Ito ay isang panganib na dapat mong malaman bago bumili. Kung privacy ang talagang mahalaga sa iyo, alam mo na kung aling link ang para sa iyo. Bago kita ipadala kahit saan ang mga kahinaan. 2 sa kanila. NordVPN. 3 tier. Basic, Complete at Complete Max. At karamihan ay sobrang bayad dahil dito. Totoo ang mga reklamo tungkol sa auto-renewal. At ang renewal price ay hindi katulad ng promo price. Mas mahal sa ikatlong taon kaysa sa unang taon. Proton VPN. Ang 30-day money-back guarantee ay prorated. Ibabalik lang ang hindi mo nagamit, hindi ang binayad mo. Hindi RAM-only ang mga server nito, hindi tulad ng Nord. Hindi ito maaasahan sa mga bansang may matinding censorship tulad ng China at maaaring mabagal ang suporta. Huwag basta magtiwala sa akin. Nasa kanilang sariling site ang refund terms. Basahin ang bibilhin mo. Kaya, 3 bagay ang ipinangako ko. Ang mga numero. 10.68 kumpara sa 17.56 sa bilis. At halos $3 bawat buwan sa kahit alin. Ang mga kahinaan, ang nakalilitong presyo ng Nord. Ang prorated refund ng Proton. Nang kawalan ng katiyakan sa Switzerland. Isa pang beses. Pinoprotektahan ng Nord ang iyong access. Pinoprotektahan ng Proton ang iyong pagkakakilanlan. Ay ang cheque. 2 link sa ibaba. Pumili ng isa, hindi pareho. Nord kung gusto mo ng bilis at streaming na walang abala. Proton kung gusto mo ng open source privacy at tunay na libreng tier. Walang coupon code dito. Walang itatype. Maglo-load ang diskwento sa checkout page. O hindi. At kapag nabayaran na, walang support ticket ang makakabalik nito. Kaya tingnan ang presyo bago kumpirmahin. Kung hindi nagsasabi ng $349 bawat buwan, isara ang tab at bumalik sa link. 30 segundo. At kung hindi ka sigurado, ang 30 araw ng Nord ay full refund. Ang sa Proton ay prorated. Kaya nga Nord ang ire-recommenda ko sa mga baguhan. Kahit ano ang pipiliin mo, tingnan kung sino ang may-ari ng site na nag-rank nito. Ang isang ugaling iyon ay makakatipid sa iyo ng higit pa sa anumang kupon.